Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagsikip ang dibdib ni Liana habang pinakikinggan ang mga pangakong sinasambit ni Christian sa harapan niya. Sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay, ang araw ng kanilang kasal. Hindi nga siguro itong una, pero ito ang kasal na wala ng bahid ng pagkukunwari, na wala ng belo sa takot ang nakatabing sa puso niya. Dahil sa pagkakataong ito ang mga pangakong sinasambit nito noon at muli nitong sinasambit ngayon, ay alam niyang para sa kanya talaga. At galing iyon sa kaibuturan ng puso ni Christian, ng kanyang dating asawa, at muli ay legal niyang asawa. Tuwid na nakatayo si Christian at sa likod ng malinaw nitong salamin, ay naaaninag niya ang mga mata nitong pinamumukulan ng luhang matiim na nakatutok sa kanya. Ang mga pisngi nito ay bahagyang namumula dahil sa emosyon nito. Ang buhok nitong maayos na nakalugay palikod. Napakalinis nito at napakagwapo, pero umiiyak ito. Inabutan na ito ng panyo ni Clark na may naiwan pang pabirong tampal sa braso ng kapatid habang pangiti-ngiti ito. Christian, sambit niya sa pangalan nito. Lalong sumeryoso naman ang anyo ng mukha ni Christian at tumiim ang mga titig nito sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari, kahit sino pa ang dumating, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Ikaw palagi ang pipiliin ko. Ikaw at ikaw lang. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, patutunayan ko sa iyo ang sarili ko na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Patuloy ang pagsisikip ng dibdib niya dahil hindi siya makapaniwalang mamahalin siya ni Christian ng ganito kasidhi. Pangarap niya lang ito noon, pero nakamit na niya ngayon ang pag-ibig ni Christian. Nagsimula man lang sa panlilinlang ang kwento nila, ay nauwi naman iyon sa walang kasindalisay na pag-iibigan. Mahal siya nito, at mahal na mahal niya rin ito. Christian, kahit na ano pang mangyari, at kahit na sino pa ang dumating, hinding-hindi na kita isusuko. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ng puso ko. Hanggang sa huli. Salamat sa pagpapatawad mo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Patutunayan ko na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Mahal kita noon, at lalo kitang minamahal ngayon. Bago pa tumulo ang luhang kanina pa nangingilid sa mga mata niya, ay nauna nang humagulhol si Christian. Nagulat siya at natuyo tuloy ang luha niyang pabagsak na sana kanina. Hinagod niya ang likod ni Christian. I'm sorry, honey. I promise. I didn't plan on becoming this emotional. Paliwanag nito sa kanya. Okay lang, Christian. Tapos na naman ang yugto ng buhay natin na may lamat na sakit at paghihinagpis. Masaya na tayo ngayon at idinampi niya ang kamay sa tiyan. At mas lalo pa tayo magiging masaya sa paparating na biyaya. Nagtuloy-tuloy ang seremonya ng kasal hanggang sa sinambit na ng pare ang pahintulot na maaari na niya itong halikan. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Kinubkob ni Christian ang mukha niya habang hinuhuli ang mga mata niya sa matiim nitong mga titig. Ramdam niya ang panlalamig ng mga kamay ni Christian na ngayon ay nakadampi na sa pisngi niya. Bahagya pa itong nanginginig. Akala ba nito hindi siya sisipot sa kasal? O sadyang hindi lang ito makapaniwala na kasal na ulit sila? I love you. I love you. Pinaulanan muna nito ng halik ang buong mukha niya
bago bumaba ang tingin nito sa nakangiti niya mga labi. Tapos ay dahan-dahan na nitong inilapit ang mga labi sa kanya. Parang lalong naging maliwanag ang mundo niya. Saglit silang nahulog sa mundong para lang sa kanila ni Christian at nalunod sila sa sensasyon ng halik sa isa't isa. Kung hindi pa umugong ang malakas na palakpakan, ay hindi pa nila maaalalang nasa loob pa nga pala sila ng simbahan. Pagkatapos ng kasal ay tinawag na ang mga miyembro ng pamilya para magpalitrato. Gusto nila ay buong pamilya na agad. Lumapit kaagad si Clark at ang asawa nitong si Annie. Karga na ang huli ng anak ng mga ito. Lumapit din sina Senador at ang esposa nito. Nasa mukha ng mag-asawa ang purong saya. Lumapit din si Dylan. Bumuka ang mga labi nito habang nakatitig kay Christian. Sumaludo naman dito si Christian. Sa likod naman ni Dylan ay nakasunod si Nicole. Tudo ang ngiti nito at kilig na kilig sa pakikipag-isang dibdib niya kay Christian. Alam ni Lia na natanggap na ng pamilya niya si Christian ng buong buo. Maya-maya lang ay nakapwesto na silang lahat, pero biglang itinaas ni Christian ang kamay sa photographer bilang sinyalis na huwag muna nitong ituloy ang pagkuha ng picture sa kanila. Nagtaka naman siya. Nagtaka rin sina Clark at Annie at ang buong pamilya ng Salvasyon. Inilingap naman ni Christian ang mga mata sa paligid. Parang may hinahanap ito. Tapos ay gumapang ang tensyon sa likod at mga balikat nito nang matanawan ang ama. Nakaupo pa rin ang matandang Anderson at nakatingin lang sa kanila. May kunting tungiti sa mga labi nito. Kung hindi siya nagkakamali ay luha pa nga ang kumikislap sa sulok ng mga mata ni Colton Anderson. Tumayo na ito at tinanguan sina Clark at Christian, tapos ay tumalikod na at tumakbang papalayo. Pa, saan ka pupunta? Humabol naman dito si Christian. Lumingon naman si Colton Anderson. Masaya na ako na nagawa kong masaksihan ang kasal mo ngayon. Congrats, iho. Masaya akong makitang masaya ka talaga. At lumampas sa balikat ni Christian ang tingin nito at dumako naman kay Clark. At masaya na akong makitang masaya rin si Clark. Tumikim ito para alisin ang emosyong nagbabara sa lalamunan nito. Aalis na ako, Christian. Hindi mo na rin kailangang patuloy na magtrabaho pa sa Anderson Corporation. Mag-focus ka na lang sa William Corporation. Kailangan ka ng kumpanya mo at ng asawa mo, lalo na ang magiging anak mo. Ako na ang bahala sa Anderson Corporation. Tumalikod na uli ito at akmang itutuloy na ang paghakbang ng muling magsalita naman si Christian. Aalis ka na pa? Ganun na lang? Paano kung hindi ako pumayag? Litong pumihit ito paharap sa kanya, nakakunot ang noo. Ano ang ibig mong sabihin? Pa, when I invited you to attend my wedding, I didn't want you to be just a spectator. Tumigil siya. I invited you as my father. I want you to be my father from her and going forward. Hindi pa huli ang lahat pa. Pwede ka pang maging totoong ama sa amin ni Clark. Ngayon at magiging lolo sa mga apo mo. Nanginig naman ang ibabang labi ni Colton Anderson. Yumugyog ang mga balikat nito at nagkatunog ang mga luhang kanina pa nito sinisikil. Patawarin niyo ako, mga anak. Pautal-utal nitong sabi sa pagitan ng mga pagluha nito. Pa, okay na kami ni Clark. Napatawad ka na namin. Wika naman ni Christian. Sabay akbay sa ama nito at inalalayan ito patungo sa kinaroroonan ng kapatid. Pa, bakit aalis ka na? Ayaw mo bang makargaman lang ang mga apo mo? Tanong naman ni Clark na nakangiti rito. Sa sarili nitong kasal ay ibinahagi nito ang saloobin na nalulungkot ito para sa mga magulang dahil hindi naranasan ng mga ito ang totoong pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pamilya at pag-ibig. Pero ngayon sila pa pala ang magpaparamdam niyon kina Colton Anderson, ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pumisto na sila para magpa-pictures, pero may biglang may kumaway mula sa malayo at tumakbo papalapit sa kanila. Nagkatingin na naman si Christian at Clark. Iyon ang ina ni Clark. Ma, anong ginagawa mo rito?
Tanong naman ni Clark sa ina. Pwede rin ba ako maging parte ng pamilyang ito? Tanong nito. May himig ng pangamba ang boses. Malinaw na iniisip nitong baka hindi ito tanggapin ng anak nito at ni Christian na rin. Sabay pang nagpakawala ng mababang tawa ang magkapatid na Clark at Christian. Come here ma, tabi kayo ng papa. Chorus din ng dalawa. 1, 2, 3, sabi ng photographer at kumislap na ang kamera. Pagkabukas ng pintuan ng sasakyan, kumimpil sa tapat ng pinapaupahang bahay ng pinsan ni Mang Sebio sa Santa Lucia, ay agad nang bumaba si Liana at maliksing tumakbo patungo sa tabing ilog. Bumaba na din si Christian at tinanaw ang asawa. Naiiling siya, pero may matamis na ngiti sa mapupula niyang mga labi. Habang nakamasid siya kay Liana, ay kaswal namang nakasuksok ang mga kamay niya sa magkabilang bulsa ng kanyang pantalon. Mula sa kinaroroonan niya ay nakikita niya ang magiliw na paglublob ni Liana sa dulo ng mga daliri nito sa paa sa malamig na tubig. Tuwang-tuwa ito na muli siyang nakabalik sa Santa Lucia at sa pagkakataong iyon ay wala na silang iniisip na peligro o banta ng kapahamakan. They were just here to relax and have fun. Gustong-gusto talaga nitong bumalik ng Santa Lucia dahil ang tingin nito sa lugar ay tila paraiso na nababalot sa kakaibang mahika. Siguro nga ay tama ito dahil napakasarap sa taingang pakinggan ang mamunting huni ng mga ibon na tila mabining awit ng Diyosa ng kalikasan. Malinis ang tumig sa ilog at malamig ang dampi ng hangin sa kanilang mga balat. Lumakad siya papalapit sa kinatatayuan ng asawa. Honey, be careful, baka madulas ka. Paalala niya rito. Pumwesto siya sa likuran nito. Ano naman tingin mo sa akin? Maliit na bata? Bakit ako madu? Naudlot ang litanya nito at napalitan ng matalas na pagsinghap. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang dumulas ang paa nito. Mabuti na lang at mabilis ang kamay ni Christian at pumulupot kaagad sa baywang ng asawa. Pinatunog niya ang dila niya habang nakapaikot pa rin ang kamay sa baywang ng asawa. See, I just told you to be careful. Wika niya rito. Namula naman ang tainga ni Liana. I'm sorry. Mabuti naman at nagsorry ka na kaagad, imbis na awayin mo pa ako. Hindi naman ako nang aaway kung alam kong mali ako. Tell that to the Marines, honey. Since you got pregnant, you'd been specifically festy. Isa kang pusang palaging handang mangalmot. Hindi ako nangangalmot, no? Tanggi naman ito. Umakyat naman ang kamay niya sa magkabilang balikat ng asawa at pinaikot ito paharap sa kanya. Kumuyom naman ang kamay niya sa necktie ng suot nitong t-shirt at hinila iyon pababa sa katumamba dito ang mga kalmot sa ibaba ng leeg niya. Nalaglag naman ang panga nito. Nandidilat ang mga matang napatitig sa pulang guhit na gawa ng kuko sa balat niya. Sino may gawa niyan? Tanong naman nito. Tutop ang tapat ng bibig nito. Ikiniling naman niya ang ulo. Sinabayan ang pagtaas ng mga kilay niya. Sino pa ba ang gagawa nito kundi ang matapang na pusang nangangalmot nga? Hindi makapaniwalang tinuro nito ang sarili. Ako ang may gawa niyan? Kung hindi ikaw, sino pa ba? Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo yung ginawa mo noong nakaraang gabi. Ako ang nakainom pero ikaw ang nakalimot. Diyos lang naman ang ininom ni Liana. Siya naman ay naparami ang inom ng alak. Pero hindi siya nag-blackout. Nakasandal ang likod nila sa paanan ng kama. Pumapapak sila ng almonds. Pero prutas talaga ang tinutukang kainin ni Liana. Ang alam niya ay nakaupo lang siya nang biglang itulak siya pahiga ni Liana at bigla itong pumatong sa kanya. Nangalmot ito habang hinahawakan ang maigting niyang general sa ibaba. Hindi nito hinubad ang t-shirt niya. Pinunit nito iyon. Tapos ito ang nagmaneho ng buong gabi. Minaniobra nito ang pagkalalaki niya. Bumukasara naman ang labi ni Liana. What? You think I would not remember? Pero lasing ka. Akala mo ba nag-blackout ako? Naughty wife. Nadala mo ako sa langit kagabi. Kahit na hindi mo ako gaanong pinagtrabaho.
Tumudo naman ang pamumula sa buong mukha ni Liana. But tell me, honey, why did you suddenly attack your vulnerable husband? Nanunukso niyang tanong dito. Umungol naman si Liana. Tila nahihiya ito. Ewan ko. Tiningnan lang kita tapos bigla akong natakam sa'yo. Kaya sinugaban kita. Pasensya ka na ha. Hindi na yun mauulit. No honey. I am not complaining. In fact, I like it. Attack me more honey. Nag-enjoy talaga ako kagabi. Baliw ka. Inirapan siya nito. Kumawala naman ang mababa at maaliw na tawa mula sa kanyang lalamunan. Alam niyang mahal na mahal siya ng asawa niya. Ngayong pinagmamasdan niya ito, ay kumakabog ang dibdib niya. Ang sabi ng puso niya, wala na siyang ibang mamahalin kundi ito lamang. Ang pagmamahal niya para kay Liana ay walang kapantay. Pasok na muna tayo sa loob, honey. Mamaya na tayo lumabas ulit dito. Maglalatag ako ng picnic blanket dito. Tapos, mamimingwi tayo ng isda. Sabi niya rito. Kahit na nahuli mo na ang pinakasimpatiko at pinakagwapong isda sa ilog na ito. Pabulo niyang dugtong dito. Ang tinutukoy niya ang sarili niya. Anong sabi mo? Kunot noong tanong naman ni Liana. Wala, halika na sa loob. Binuksan niya ang pintuan at gumilid para makapasok ng bahay si Liana. Nagulat ito na makita ang 4 na puting sobre sa lamesa. Ano ang mga yan? When we first met, you acted like a person I used to exchange letters with. Now, I wanted to make it real. I want to exchange letters with you. At ito na ngayon yung mga sulat ko sa'yo. Kaya basahin mo na. Humakbang naman si Liana papalapit sa lamesa at kinuha ang unang sobreng pinakamalapit dito. Binuksan ito iyon at binasa ang sulat. Nasabi ko na ba sa'yong masarap ang mga luto mo? Ipagluto mo ulit ako ng maraming chicken biryani, roti bread, beef curry. Uubusin kong lahat. At ang pangalawang sulat. Alam mo bang gustong-gusto kitang nakikitang nakasuot ng simpleng jeans at t-shirt? At gustong-gusto ko rin kapag nakasuot ka ng flat shoes at rubber shoes. Gusto ko rin nakalugay lang ang buhok mo. Pero kahit naman ano ang gusto mong isuot o gawin sa buhok mo, ay magugustuhan ko pa rin. At ayon naman sa pangatlong sulat. Alam mo ba na para sa akin ang ibig sabihin ng pangalan mo ay butterfly? Kahit hindi mo alam kung ano ang totoo mong pagkatao, ay ipinagasgas mo ang mga pakpak mo at hindi ka natakot na lumipad. Hangang-hanga ako sa'yo. At ang pang-4 na sulat, mahal kita Liana. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Lumapit siya kay Liana na pinagiliran ng mga luha ang mga mata. Namula na rin ang dulo ng ilong nito. Mula sa isang drawer ay may kinuha siyang malaking sobre at inabot iyon sa kanyang asawa. Ano naman ito? Buksan mo. Nakangiti niyang sabi rito. Ang laman ng malaking sobre ay ang mga legal na dokumentong nagsasabing sila na ang nagmamay-ari ng bahay at lupang kinaroroonan nila ngayon. Atin na to? Kulang ang sabihing nagulat ito. Pero kumikislap ang tuwa sa mga mata ni Liana. Tumango naman siya. Yes, binili ko para magkaroon ka ng kalungan dito sa Santa Lucia na tinatawag mong paraiso mo. Ipapaayos ko rin pala itong bahay. I wanted to make it bigger kasi may baby na tayo. Kung gusto mo ay magpapalagay na ako ng puno ng mangga rito. Tapos gusto mo ilipat ko pa sa tapat ng bahay natin ang tindahan ni Aling Maming para madali na nasa ating makakuha ng bagoong. Para hindi na rin ako parang unggoy na palipat-lipat ng sangaron sa puno sa likod ng merkado. Para kung magmukha man akong unggoy, dito na lang sa bahay natin. Natawa naman ito sa kanya. Sira ulo ka talaga. Kahit na siguro ano ang magustuhan ni Liana ay nakahanda siyang ibigay dito iyon. Ganun niya ito kamahal. At mas minamahal pa niya ito. Ngayon dahil dinadala nito sa sinapupunan nito ang anak nila. Ang naging bunga ng kanilang mainit na pagmamahalan. Akala mo ikaw lang ang may sorpresa sa akin?
Meron din ako para sa'yo. Umukit naman ang gatla sa noo niya. Nagtataka. May sorpresa rin ito sa kanya. Mula sa bulsa naman ni Liana ay may inilabas itong sonogram. Ibinigay nito sa kanya. At punong-puno ng ngiti ang mga labi nito. Kinulang ka ng isang ulos. 2 lang ang nabuo. Mali ang sinabi mo sa triplets. Napanganga naman siya at napatikim sa mukha naman ni Liana. Kulang ng isang ulos. Kung sumakto ang bilang ng ulos mo, baka naging triplets nga ang laman ng tiyan ko. Kaso kulang ang isang bayo mo. Ang ibig mong sabihin ay 2 ang baby natin? Kambal? Kumpirma naman ito. Oh my God! Dumaloy ang walang kapantay na ligaya sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Pinupog niya ng halik ang asawa. Okay lang naman sa akin kahit 1 o 2 o 3. Kahit babae o lalaki. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw ang ina nila. Napangiti ng matamis si Liana at nagtagpo ang kanilang mga labi para sa isang matamis na halik. Makalipas ang ilang buwan, pinaayos na rin nga pala nila ang bahay. 2 palapag na iyon na gawa sa punong konkrito. Nasa taas ang kwarto nila at may sliding door doon patungo sa balkonahe. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Si Christian na ang tumayo. Wala naman silang ibang kasama sa bahay. 2 lang sila na nakatira sa malaking bahay sa Santa Lucia. Gusto nitong masolo siya. Isa pa ay kaya naman daw nitong ibigay ang lahat ng kakailanganin niya. Kapag umaalis sila ay si Mang Sebio naman ang nagmimintena sa bahay. Ito na ang naging opisyal na katiwala nila. Pagbalik ni Christian sa komedor ay kasama na nito ang mga magulang nito. Napatingin siya sa mukha ni Christian. May bahagyang ngiwi sa mukha nito. Ano nangyari sa iyo? Tanong niya rito. Matapos magbigay galang sa mga magulang ng asawa niya. You tell my wife pa. Lingon naman ito sa ama. Bakit hindi ikaw ang magsabi sa asawa mo? Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Liana sa mag-ama. Ang ina naman ni Clark ay siya ring itinuring na ina ni Christian ang nagpresentang magsalita na. Colton and I are getting back together. Anunsyo naman ito. Napanganga naman siya. Hindi niya akalaing magkakabalikan pa ang 2. Nang maghiwalay ang mga ito ay nagkaroon ang 2 ng bagong pamilya. Pero hindi rin naging matagumpay iyon at nauwi rin sa hiwalayan. Iminuwasyon naman siya ni Christian sa papa nito. See? That's exactly my reaction when you told me about this. Ano ba ang masama kung magkabalikan kami? Kayo rin naman ang dating mag-asawa na naghiwalay at muli nagkabalikan. Kung nabigyan nga kayo ng pangalawang pagkakataon, baka pwede rin kami. Alam na ba ito ni Clark? Tanong naman ni Christian sa mga magulang. Tumango naman ang ginang. Ako ang nagsabi sa kanya. At ano ang naging reaksyon niya? Kagaya rin ang reaksyon mo ngayon. Sagot naman ng ginang. Because this is so unexpected. Bulalas naman ni Christian. Pero hindi ba pwede? Tanong ulit ni Colton Anderson. Saglit na namayani naman ang katahimikan bago humugot na malalim na buntong hininga si Christian. There is no age limit when it comes to second chance. Para naman sa lahat yun. Sa lahat na handang sumubok ulit. At sa lahat na pwede pang sumubok ulit. Dahan-dahang gumuhit ang magaang ngiti sa mga labi ni Christian. Nakasuporta kami sa inyo, ma, pa. Masaya kami kung masaya kayo.